Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. Naalala nyo ba yung kinontent ko kay Bimby before? Yung tungkol do sa dalawang estudyante kuno na nahuli sa sementeryo na ganyan. Ang babata ng estudyante, di ba? Then nag-viral ito sa FB eh. Di ba? Salamat kila Ma'am Barako family. Yan natin na ano sa akin ng Ma'am Barako family na bigay niya sa akin. Ito nag-viral yung video na yan. Nireakan ni Ninong J. Ayan o, dalawang student na huli sa sementeryo. Then nireakan nito, umabot ng 9.1 million views. Dami dami na nanonood dito sa doon sa ginawa ni Bimby. Diba? Then nag-share din sa akin si Ma'am Nimpa Bartolome. Napapanood ko pa to kahapon din biglang nawala. Ito yung shinare sa akin ni Ma'am Nimpa Bartolome. Ayan o. Ninong J, ito din o. So ito, talagang nag-viral ito tong ginawa ni Bimby na to. Dahil do sa inano ni Ninong J. Then ito, pinakita pa nga sa akin ni Ma'am Nimpa Bartolome yung yung kinoment niya doon. Scripted yan for the content lang yan. Beams TV na isang peking ghost hunter. 'Di ba? Iba ng kabataan ngayon. Then inuutosan na pa-share video sa mga group nyo idol, 'di ba? So ito si Ninong J, pinakalat niya. Then may shinare sa akin si Sir El Jaco. Shout out kay Sir El Jaco. Ito yung maganda sa community natin yung mga viewers ko din yung gumagawa ng way para malaman natin. 'Di ba? May shinare si Sir El Jaco sa akin kaninang umaga na pinapakita na pinapabulaanan na ni Ninong J yung video na kumakalat. So ito yung page ni Ninong J, kaya kung gusto niyo i-follow or i-like, 'di ba, yung Facebook page niya. Meron na siyang 84,000 followers. So talagang ito legit influencer na talaga to. Ako hindi ko pa mako-consider na legit influencer ako kasi mababa pa lang yung following ko eh. Compare sa mga taong ganito. Kasi dito nyo makikita na talagang madali talagang gumawa ng pera sa social media. Katulad ng sinasabi, hindi katulad ng sinasabi niya na, hindi, kaya nagde-debunk ka dyan kasi gusto mong kumita. Man, kung gusto kong kumita, gagawin ko rin yung ginagawa na itong mga to. 'Di ba? Sasakyan ko rin yung mga faking video. 'Di ba? Para panoorin ako ng mga tao. Ang dali kaya magpakalat ng mga ganyan. Kasi alam ko naman na yung mga ganyan, yung mga scandal na ganyan, yan ang gustong-gusto ng mga Pinoy eh. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, likas tayo mga chismoso lahat. Huwag kayo magpapaka-plastic na hindi kayo chismoso lahat. Kasi lahat tayo, gusto natin makapanood yung may binubugbog sa social media, yung may hinuhuli, di ba? Yung may mga scandal na kumakalat, di ba? Lahat tayo gusto niyan, men eh.
Yung may napapahiya, 'di ba? Then ito, sinakyan yung yung mga video. 'Di ba? Feeling ko ni-reach out siya ni Bimbi eh. Kasi dito pinublish niya yung video. Payong Ninong lang para sa video na nag-viral, halos umabot ng 5 million views. So parang siguro kinontak siya ni Bimbi dito nung time na to. 'Di ba? Na ito nga, panoorin natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, Ninong J nga po pala, ang inyong pambansang ninong at nag-iisang ninong ng inyong mga inaanak. Ang ninong ng mga ninong. Ayan. So magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat po ng mga bagong followers natin. Ayan, maraming pong salamat at na-treasure nyo po yung itong page natin. Ayan, maraming pong salamat sa pag-treasure kahit sa ganung bagay. Ayan. Nagkaroon tayo ng nagkaroon tayo ng viral video na halos umabot ng 4,000 running to 5,000 views. So medyo mga 5 million. Maraming nang nagko-comment, maraming nagla-like, maraming nag-share. Siyempre sa mga comment, maraming nagagalit. Hindi natin maiwasan 'yan kasi meron naman tayong kanya-kanyang emotion eh. Pre-emotion. Kung ano yung napapanood mo, kung ano yung nakikita mo, i-komento mo diyan. Gawin mo kung ano yung gusto mo. So siyempre, ika nga, kailangan maging matalino tayo sa isang bagay bago natin gawin. Oh, yeah. Na-agree ako dito. I fully support yung sinabi ni Ninong J. 'Di ba? Kailangan maging matalino daw. Tama? O kung ano man ang i-comment natin, kailangan matalino tayo doon. Huwag tayo basta-basta magko-comment nang hindi natin alam kung ano yung tunay na dahilan. Yes! Tama. Siyempre sa videong siya nagsabi nun ha. Siya nagsabi nun. Ito, sa video na in-upload natin na halos umabot ng 5 million views is ang tanong doon sa mga komento na ating mga nababasa is scripted ba itong video o hindi? Tapos ba't yung mga bata is binidyohan tapos hindi man lang nilagyan ng blurred? Ayan. So, naka-face mask naman yung bata eh. Kahit na, no. Actually, kahit i-blurred nga, dapat wala kang karapatan pa rin yun eh. I-video yun eh. Ipo-post mo sa social media. Akala ko ba sinabi mo, kailangan maging matalino. Just imagine, Ninong J ha. Just imagine, ikaw yun nandoon. 'Di ba? Na-videohan ka. Let's say, i-blurred natin yung mukha mo. Then, nag-viral yung video mo. Hindi, ito pinagpapalagay natin ng totoo pero scripted naman talaga yun eh. 'Di ba? Yung video ni Beams Ghost TV. Pagpalagay na natin totoo. O ikaw Ninong J yun nag-viral. Dahil mga kapitbahay mo napapanood yung video, 'di ba? Mga kaibigan mo, kahit na hindi nila alam na ikaw yon, syempre napapanood yung video mo men eh. Alam mo na ikaw yon. Hindi ka ba mapapahiya sa sarili mo nun? Yung trauma na idudulot sa sarili mo, kahit na sabihin mong hindi nila alam, pero ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw yung pinagtatawanan ng mga tao. Diba? Tingnan mo kung gaano ka kapos minsan sa Hindi ko naiintindihan bakit yung mga nagiging influencer sa Pilipinas ganito ang pag-iisip. I have nothing against dito kay Ninong J, pero gusto ko lang sanang bigyan ng komento katulad na sinabi niya, 'di ba? Kung ano yung nakikita niyo sa social media, yung emotion bullshit, 'di ba? Sinasabi ni Ninong J, kaya gusto ko rin i-exercise 'yun eh. 'Di ba? Kaya lang dito sa sinasabi mo parang hindi mo pinag-iisipan talaga. 'Di ba sabi mo kanina, kailangan maging matalino. Matalino sa bago magkomento. Hindi mo ba naiisip 'yon, men? Na halimbawa ikaw yun nandoon tapos ito pinagpapalagay kung totoo kahit peke ha. 'Di ba? Pinagpepiestahan nila yung isang bagay na hindi na nila alam na ikaw pero alam mo sa sarili mo ikaw yon.
Tapos kung ano-ano, yan kasi, 'di ba? Ang manyak kasi, gumagano-ganon yung mga tao. Tapos alam mo sa sarili mo, ikaw yung pinapanood nila. Hindi ba nakakatrauma pa rin 'yon? Come on. 'Di ba, men? Hindi ko alam kung saan mo na siguro, I don't know, I could be wrong. Feeling ko kasi nilagay niya na kasi yung link ng ni Bimbi eh. Ayan nilagay niya na yung link ng video ni Bimbi eh. Sa YouTube. Diba? Welcome to the world of warships. Magandang gabi po sa inyong... Diba? Nilagay niya na yung link. Nasa description daw yung link. Diba? Nasa description ba? Ayan Beams Ghost TV. Ayan na yung link dyan sa baba. Nasa description ito. Pag kinlik mo, video na ng link ng video ni Bimbi. Pangalawa, yung video ay talagang hindi yun sinasadya na mabidyohan ng isang vlogger. Kumbaga, ang intention na lang din ng vlogger is para ma-aware. Wala. Kung yan ang sinabi sa'yo ni Bimbi, kinopya ni Bimbi yan sa akin. Kasi nire-react ko yung video ni Bimbi eh. Diba? At nung nagkaharap kami dalawa ni Bimbi, nasabi niya sa akin na yun yung sinasabi ko. For awareness. Pero hindi to eh. Hindi for awareness to eh. For views to eh. Yang pagpapakalat nyo na yan, huwag tayo mag-bullshitan, men. Hindi para sa awareness yan eh. Kasi kung para sa awareness yan, hindi nyo ipapahiya yung yung mga bata doon. Or kung may nahuli man, di mag-video ka dyan, oy, last time may nahuli ako 2 bata. Diba? Magpakatino na kayo. Dapat ninyo na pinakita sa Or mas maganda nga sana, nag-sermon na lang kayo dyan sa vlog nyo eh. Exploitation yung ginagawa nyo. Diba? Paano hindi awareness ganito ikakatwiran ka. Nakikita ko na yung kabubuhan ni Bimbi eh. Ang sasabihin niyo, bakit ikaw ginagamit mo rin yung video namin in public. Sabi mo kasi nakapost sa public, yan din naman, may ginagawa silang hindi maganda sa public. Kung di ba naman bobo, yung dalawang, if ever man, na totoo, yung ginagawa ng dalawang estudyante na yon, kaya sila pumunta sa sementeryo kasi ayaw nilang may makakita sa kanilang iba. Ayaw nilang yung ginagawa nila, hindi naka-design yon para panoorin ng maraming tao. Di ba? Kaya sila gumagawa ng ganon para sa sarili nilang pleasure, hindi para panoorin ng mga tao. Yung mga videong ginawa nyo yan para panoorin ng mga tao. Kaya pwedeng reakan yan. Ito si Ninong Ray, si Ninong J. Ito si Ninong J, medyo makakalusot pa ng konti. Kasi nga, nakita niya naman sa public yung video mo eh. Ni Beams Ghost TV. Nakita niya sa public yun eh. Pero ang naging problema dito kay Ninong J, pinagtatanggol niya. 'Di ba? Para daw sa awareness. Men, kung let's say hindi naman siguro ng tao na para sa awareness. Siguro pwede mong i-video 'yon tapos na wag mo na ipakita yung ginagawa nila. Kasi nakita mo na kahit although na hindi direct ang vini-videohan yung act na ginagawa nung babae, quote unquote babae, pero I do believe lalaki din yata yun nagdamit lang ng pambabae. Yung act na ginagawa nung lalaki, talagang kitang-kita doon sa video, men eh. Hindi ko nga alam kung ba't hindi pa natatanggal sa YouTube yun eh. Yung ganong act na yon. Di ba? Kitang-kita doon sa video eh. Pwede lang sana halimbawa na nahuli mo after na dalawa silang nakaupo na lang doon. Pero yung mismong scene, men, anong klaseng kagaguhan yun? Tapos ito namang influencer na to, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Ang importante dito, may i-upload lang. Diba? Pinapashare niya pa
I-share daw sa kanya-kanyang group. Ang bihira naman to mga influencer na to. Mga kabataan na gumagawa ng ganong kababalaghan. Yung mga bata. Ito, nakikita ko sa'yo, Ninong J, nag-feeling smart ka dito eh. Ako, hindi ako smart ha. Pero nakikita ko tong kabulshitan ng ginagawa mo eh. Parang nagta-trying hard ka dito na i-explain yung kabutihan ng ginawa ni Bimbi. Ni Bims Ghost TV na puro peking video ang ginagawa. Diba? Tinatry mo na i-justify. Na akala natin, expected natin na nag-aaral ng mabuti, pinag-aaral ng magulang. Mali, malayo na yung sagot mo. Ang tanong kasi, scripted nga ba o hindi? Yun ang yung mga generic statement mo na yan, hindi na namin kailangan marinig yan. Kasi syempre, ginagawa namin ito para sa awareness, para sa di ba? Sa or kung ano pa mang kabanalan na dahilan, di ba? Hindi yan yung namin, yung scripted ba o hindi. O natin, forward natin. Dangan nga lang at nang pagal naman magkaroon na ito. Dumaan sa aking timeline, nakita ko, binigyan ko ng konting reaction para ipakita ko rin sa inyo. Para ipakita ko rin sa inyo na kung ano yung nais niyang iparating para yun talaga yung reason? Yun talaga yung reason? Sure ka? Para maipakita ko rin sa inyo yung nais niya iparating? Or para may upload ka, maipakalat mo sa sa social media? Come on, wag na tayo mag-bullshitan dito, men. Ma-aware yung mga kabataan. Hindi para expose, kundi para ma-aware. Hindi para men, in-expose na nga eh. 'Di ba? Naintindihan mo ba yung trauma na idudulot niyan? If ever man na totoo, no? If ever totoo yung video na ginawa. Actually, kahit hindi totoo nga, baka natotrauma na rin yung mga na yan eh. Yung mga kasabwat ni Bimbi na yun eh. Ni Bims Ghost TV. Kahit na hindi totoo yun, matotrauma na rin yun eh. Kasi nahusgahan na sila sa social media eh. I don't know, pero kung halimbawa, pinagsasabihan na ng masasama yung yung nasa social media, yung ginawa nila, 'di ba? Paano nila i-defend 'yon? To hindi rin nag-iisip tong influencer na to eh. Mayroon tayong mga kabataan na gano'n ang mga pag-uugali na dapat ay nadidisiplina, na dapat ay hindi sa gano'n ang kanilang ginagawa, na dapat nag-aaral sa school. At dapat pinupost sa social media yung ginagawa nila para madisiplina, yun ba yun? Or para ipahiya, or para pagkakitaan. Choose. Kung ano yung dahilan. Dapat yun ang ginagawa nila. So, napakahirap mang isipin. Talagang katulad na sinabi ko, halimbawa, kung yung dalawa na yun, sila mismo ang nag-video sa sarili nila, at pinablik nila yung video nila habang ginagawa nila yun, pwede nyo reakan yun. Kasi sinadya nilang ilabas yun eh. 'Di ba? Sinadya niyang ilabas sa public yun eh. Yan bang ginawa nyo na yan? 'Di ba may ba yan? May permiso ba kayo? Panoorin niyo na lang po sa kanyang page, sa kanyang video. Tapos kayo na lang po yung bahalang umintindi kung ano po yung ibig sabihin ng isang vlogger. Ng vlogger na yun kung bakit ganun po yung reaction niya sa video at kung bakit na-videohan niya yung dalawang bata doon sa sementeryo. Bullshit! So, ayun. So, thank you so much sa iyo. Kung hindi ka pa nakapag-follow kay Ninong, follow mo ako para maging friend naman tayo. Sabay ganun eh. Ayan, maraming. Ito yung nangyari. So marami nag-report doon sa videos niya. 'Di ba? O lipat tayo doon sa recent video ni Ninong. Saan ba yung recent video ni Ninong dito? Regarding pala doon sa video na nire-upload po natin na ginawa ng isang content creator o tinatawag na isang ghost hunter na mahilig po hunter doon sa cemetery.
Anong So yun po talaga yung video na yon. Ano mahilig sa mag-hunter? kaalaman Wait, po wait, ng wait, lahat. wait, Ano wait, po, wait, wait, yun po talaga ay Anong sinabi mo? Masakit sa tenga eh. na ginawa ng isang content creator o tinatawag na isang ghost hunter na mahilig po mag hunter doon sa Ano mahilig mag-hunter? Men, ano ba? Influencer ka. Dapat, yung sasabihin mo, dapat sinusulat mo na lang, men, at ipa-proofread mo. Di ba marami nakikinig sa'yo? 84,000. Di ba, men? Ano ba? Mahilig mag-hunter daw. Pero, I do admire naman Sir Ninong J. Ina-admire ko naman na aamin ka rin na scripted yung ginagawa. Yung bubulgarin mo si Bimbi na scripted yung ginagawa. Kasi ano, alam mo, men, kahit paano naman, nakikita ko naman medyo matalino ka naman eh. 'Di ba? Matalino ka naman, hindi medyo. 'Di ba? Matalino. Ang problema kasi, alam mo naman palang scripted, talagang ipinakita mo pa. At pinalabas mo pa na totoo. 'Di ba? Ngayon, wag niyo na pong i-report yung page ko. So nung nire-report na yung page mo, saka ka lang aamin na scripted. Pinprioritize mo yung pera, pinprioritize mo kesa i-educate yung mga tao na yung video ay scripted. Yan ang problema sa atin, men eh. 'Di ba? O kita nyo na yung mga nagsasabi sa akin, kaya ka nagde-debunk kasi gusto mo lang kumita. Yun ang sinasabi sa akin. Hindi ba mas maganda ganito yung ginagawa ko? Eh, ito milyones yung views nito eh. Sinakyan niya yung vlog ni Bimbi. 'Di ba? Tapos nung nare-report na yung page niya, saka siya aamin. Eh, paano kung hindi na-report ang page mo? Aamin ka ba? Or tutulong ka na ikalat yung faking video na yon? Yan ang hirap sa atin eh. cemetery. Ayan. So, yun po talaga yung video na yon, sa kaalaman po ng lahat, yun po talaga ay scripted. Scripted po talaga yung video na yon. Ginawa po talaga yung video na yon is, ang purpose niya is for content talaga. Paano yun, paano yun, Bimbi? Dinedebunk ka na nito. Scripted daw pala, men eh. Scripted naman pala yung videos mo eh. O, paano yan? Anong gagawin natin ngayon? O, yung mga bobo tanga-tangang naniniwala kay Bimbi. Anong gagawin natin ngayon? Kung hindi pa mare-report yung page no nag-spread ng video mo, 'di ba? Hindi pa aaminin na scripted yung yung nilalaman ng video mo. For views talaga. So, dahil nakita ko, nag-viral din siya sa iba't ibang site. So, syempre, as a content creator, ginamit ko na rin siya para makagain din po ako ng views. Ayun! Po ako ng revenue. Pero ayun, nakikita mo na all fakes? Nakikita mo na yung mga kritiko ko? 'Di ba? Kung gusto kong kumita, ganyan din ang gagawin ko. Ipapakalat ko din yung video nila as totoo. Kasi yan ang gustong-gusto ng mga tao eh. 'Di ba? Napakatanga naman ng ginagawa ko kung ang kabuhayan ko YouTube, tapos ang ginagawa ko kinokontra ko yung mga content na ganyan. Hindi talaga ako kikita doon. 'Di ba? Kaya mas wise kung gusto mo kumita sa YouTube, sakyan mo yung mga yan. 'Di ba? Yun ang pinaka-wise na gawin. Katulad ng ginawa ni Kuya, kaya lang ang problema, marami na buwisit. 'Di ba? Marami nag-scrutinize. Ang risk kasi pagka kumalat ang video mo, aabot 'yan eh. Kung saan-saan. 'Di ba? Pag umabot ng mainstream media 'yan, yari ka. 'Di ba? Akala mo Bimbi, yung video lang na 'yan ang i-scrutinize ng mga tao pag umabot sa social media, sa mainstream media 'yan. Pati yung mga nakaraan mong video sa duwende mo, sa kapre mo, lahat 'yan maiimbestigahan, yari ka. 'Di ba? Kaya ngayon pa nga lang, sabagay, kung gusto mo 'yan, ipagpatuloy mo 'yan, Pagpatuloy mo 'yan kung gusto mo 'yan. Yung ginagawa mo na 'yan. 'Di ba? Hindi man akong makapagpa-expose sa'yo dahil maliit lang naman na reach ko. Pag ikaw rin mismo magpapahamak sa sarili mo. 'Di ba?
the more na pinapakalat mo yung video mo, the more na mas maraming nakakanood na gumagamit ng kokote. Hindi habang buhay mga bobot tanga ang manonood sa'yo, Bimbi. 'Di ba? Akala mo nakakatulong yung ginawa nito ni Ninong J sa video mo na pinakalat? Lalong lalong magiging mitya yan ng downfall mo. 'Di ba? Yes, ngayon marami kang kita kasi marami nanood, 'di ba? Next year, sa susunod na taon, ano pa? Kaya nga pasalamat ka, Bungo TV lang ang kritiko mo, men eh. 'Di ba? At least kahit pa paano contained pag ako lang yung sa ghost community ka lang na de-debunk, paano pag mainstream media yung nag-debunk sa'yo? Di mas lalo ka na. Sa kasamaang palad, na-demonetize po tayo. Diba? So, dahil po yon sa mga reported, nire-report po yung ating page ng mga tao na hindi po nila alam kung talagang totoo po talaga o hindi. Yun po yung video na yon ay scripted po yun. Kaya ako na po ang humingi sa inyo ng pasensya na yung video ay hindi po totoo yun. Gawa-gawa lamang ng isang vlogger. Paano yun, men? Di ba? Dinidebunk ka na pero dito sa tagpong to, idol ko na si Ninong J. Ninong J, you're the man. Di ba? Idol ko na siya. Mahirap yan, men. Nagpakalat ka sabay aaminin mo. Fake yung pinakalat mo. Kaya ito si Ninong J, may chance pa to eh. Di ba? Kung mapapansin niyo may thumbnail pa nga yung video eh. Kung mapapanood niyo sa YouTube. Ang pinagtataka ko lang, Ninong J, alam mo na bakit tinuloy mo pa? Alam niya naman pala, na scripted eh. Bakit sinakyan mo pa? Kasi influencer kami Ano ba ang root word ng influencer? Influence. I-influensyahan mo yung mga followers mo eh. Kung bilang influencer kasi, kung ano yung sinabi mo dyan, yan ang gospel truth sa mga nakikinig sa'yo. May responsibility ka sa mga followers mo. Pero bakit ganon? Bakit ganon ang ginawa mo? Diba? Hindi, pero kahit paano naman ngayon, binabawi mo naman yung pagkakamali mo. Diba? Saludo pa rin naman ako sa'yo kahit paano. Pero kaya lang, syempre, diba? What if na wala nag-report sa'yo? What if hindi na-demonetize yung FB mo? Paano yon? Ipagpapatuloy mo ba dahil masarap ang kitaan? Ito yung hindi naiintindihan ng mga kritiko ko eh. Diba akala nyo milyones ang kinikita ko dito? Ilan nga lang ang views ko, nag-iiyakan na kayo eh. Ironic ako nagde-debunk yung sinisilip na ako daw yung atat na atat sa kita sa YouTube. Pero yung mga katulad netong mga to, sila Bimbi, na buwis buhay gumawa ng peking video, hindi nyo sinisita na yun ang kinakabuhay nila? Come on. Di ba, men? Parang kasalanan pa yung ginagawa ko. So, ang pangalan po ng vlogger ay si Ghost Beams. Beams Vlog. Ayan. Ano? Beams Vlog. Anong Ghost Beams Vlog, men? Ganito na lang bang influencer na na bagong sibol sa atin, men? Just imagine, maraming sir, hindi pa naman huli ang lahat, pero yung ikaw na rin na nagsabi maging matalino, di ba, men? Yung sasabihin mong information sana, isulat mo man lang, yung accurate man lang, nililigaw mo yung mga tao eh. Ito naman sinabi niya, Gawa-gawa lamang ng isang vlogger. Kung mapapansin niyo may thumbnail pa nga yung video eh. Kung mapapanood niyo sa YouTube. So, ang pangalan po ng vlogger ay si Ghost Beams. Beams Vlog. Ano? Ghost Beams Vlog? Bakit ganito naging... Just imagine, ito? Fuck. Diba, influencer to? Just imagine yung mga magiging produkto na may influensya nito, ganyan, men.
Hindi ko naman sinabi na graduate ka dapat as cum laude. Pero yung mga simpleng ganong bagay, na i-identify mo lang naman kung ano yung channel. Ano ba, sinasadya mo yon para hindi siya makita ng tao? Or sadyang ano lang talaga? Idol na kita, Min, ano ba? Bihira naman, sir. Ayan. Beams Vlog. I-search nyo na lang po sa YouTube. Ayan. Isa-search Beams Vlog. Search nga natin kung ano lalabas. Beams Vlog. Diba? Beams Vlog. Beams Vlog. Uy, lumalabas nga Beams Ghost TV, no? May nakalagay pa nga dito eh. Beams Ghost TV Paranormal Activities, ha? For Business Inquirer, Bimboy Beltran 29. For business, what do you mean for Business Inquirer? Beams Vlog ang pucha. Yun po yung talagang gawa niya, kundi Mamake ng video. Experiment, mag-ghost. Kumbaga, Ano mag-ghost? gawa ng mga ganung mga video. Yun talaga yun. Mag-experiment, mag-ghost? What do you mean? Alam mo ba yung sinasabi mo, sir? Diyos ko naman, man. Ano ba? Aasahan mo, may intindihan ng mga followers mo yung sinasabi mo? Di ba? Hindi mo ma-identify na ang gawain niya mag-ganon, mag-gumawa ng scripted. Mas naiintindihan ko pa yan yung mag-ghost. Ano yung mag-ghost? Come on, man. Di ba? Yung trabaho niya. So, sa mga nagulantang, ay akala po ng iba na inaabuso natin yung mga kabataan. Hindi naman po. Hindi, inaabuso. Yun nga lang na pagdramahin mo na ganunin eh. Wag mo na ipagtanggol, men. Diba? Nakikita ko ditong senaryo na to. Idol na sana kita, men eh. Pero nakikita ko senaryo dito, nililigtas mo na lang yung sarili mo eh. Nilaglag mo si Bimbi para mag-survive ka. Hindi maganda yan, men. Diba? Anong sabi mo? Nagulantang, ay akala po ng iba na inaabuso natin yung mga kabataan. Hindi naman po. The point na na i-post mo yan at pagkakitaan mo yung yung kabataan na vinidyohan mo na nagsisex dun sa sementeryo, hindi ba pang-aabuso yon? Yung pag-video na nga lang dun, violation na sa batas yun eh. Anti-voyeurism act na yun eh. Not to mention pa yung yung pag-invade mo ng privacy ng tao. Kasi hindi naman gusto ng mga tao na videoan sila at ilagay sa social media eh. Ay yung mga videos nyo, gusto nyo kasi mapanood sa social media yan. Kaya nare-reactan yung mga videos nyo. Pero yung ginagawa nila, hindi naman intention, kahit ba naman kalokohan ang ginagawa ng mga yun eh. Kung totoo man yun ha, kung totoo man yun, hindi naman nila intention eh. Well, kung yun ay scripted at hinayaan ni Bimbi na i-video sila, hinayaan ng mga may katawan na i-video sila ni Bimbi para pagkakitaan, child labor naman yun. Diba? Hindi ba exploitation yan? Akala ko ba kailangan natin maging matalino dito? Ano ba, Ninong J? Ninong J naman, ano ba? Yun po ay talagang scripted na akala niyo po talaga, totoo talaga, ayan. So, pasensya na po kayo, ano po. So, syempre, huwag niyo naman po sana i-report yung page ko. Ako naman po. Yun pala talaga layunin niya. Ang care niya pa rin hindi yung sa mga kabataan. Yung page niya. Ang bihira ka talaga. Nakikiusap sa inyo na good vibes lang. Ganun talaga kasi vlogger tayo. Kung kayo man ang sa sitwasyon ko, hindi lang naman po ako ang gumagawa ng mga... Anong kung ako nasa sitwasyon mo? Kung ako nasa sitwasyon mo, vlogger din ako, hindi ko ginagawa yan. Mas ipa-prioritize ko yung yung totoo kaysa kumita. Ipa-prioritize ha? Di ba? Vlogger din ako, anong nasa posisyon ko?
Tama? Yung ini-influensya, paano yung mga aspiring vlogger? Tuturuan mo sila na normal lang yan? Na magpakalat ng peking video at re-reakan? Ng ano? Sasakyan mo yung ano, yung videong peke? Gagawin mo normal yon? Dahil ginagawa din ng karamihan? Ganun ba ang dahilan mo? Tignan mo, pulpul din pala ang dahilan na ito eh. Hindi, huwag kang magagalit sa akin ha. Kapulpulan yung reaction mo eh. Dahil ginagawa din ng karamihan. Just imagine, hindi ka mag-helmet, nasa batas natin, no? Kailangan mag-helmet ka eh pag nagmumotor ka eh. Ang katwiran mo, hindi, marami din naman dyan na hindi nag-helmet eh. Hindi ka na rin mag-helmet. Yun ba? Sa school, nangungopya ka, no? Nahuli ka, marami din naman nangungopya dyan eh. Tignan mo kung gaano ka pulpul. Ang bihira tong influencer na to. Diyos ko naman. Yan ang hahayaan nyo na ano? Na humulma ng utak ng mga anak nyo nanonood sa social media? Yung mga ganyang katwiran? Kasi marami namang gumagawa nun. Okay lang sana ko i-admit mo eh. Sorry po, nagkamali po ako. Period. Gina-justify mo pa min eh. Gigil na gigil ba ako? Diba? Ganong content, marami naman po kami. Pero, kahit na, mali pa rin. Naman pong i-report yung page ko. Hindi. Sabi mo, di ba? Nasa tao yung kung kukomenta nila. Hindi. Paano kung choice nilang i-report ang page mo? Dahil sa kabullshit na ginawa mo. Pipigilan mo na yon dahil hindi na pabor sa'yo yung nangyayari? Diyos ko naman, men. Ninong Rai, ano ba? Ako naman po ay nakikiusap sa inyo kasi good vibes lang po tayo eh. Yung content na yun. Wala, yan ang problema sa atin eh. Kahit nakabullshitan, basta good vibes, no? Diba? Kahit kagaguhan yung mga pinapakita nyo sa social media, basta good vibes. Nasa kamay mo yan, responsibility mo yan, men eh. Yung 84,000 na nag-follow sa'yo, diba? Responsibilities nila, responsibilities mo kung ano yung makikita nila sa vlogs mo. At most of them, naniniwala sa'yo. Gospel truth yung ginagawa mo. Diba? Yung ginagawa mo or sinasabi mo. Kapag sinabi mo na na hindi lang naman ako gumagawa niyan, manonormalize yun. Hindi lang naman pala siya gumagawa, gagawin na rin natin. O di ba kagaguhan? Paano kung halimbawa nahuli mong nagnanakaw yung politiko? Di ba? Na-audit siya. Marami siyang kinurakot. At ikakatwiran sa'yo na hindi lang naman akong politikong gumagawa niyan, marami naman. Tatanggapin mo? Bihira talaga mga katwiran na ito. Hindi po ang intensyon ay para manakit, kundi para ipakita din. Hindi intensyon para manakit. Paano yung mga magulang na nasaktan habang pinapanood at nakapag-isip baka yung anak ko ganun din ang ginagawa? Hindi nyo ba sinaktan yon? Yung mismong nasa video na yon, let's say totoo yon, diba? Then kumalat yung video, hindi ba nasasaktan yon? Kada pinagtatawanan yung yung video nila na napapanood, kahit ba naman naka-blurred ang mukha nun eh, alam niya pa rin sa sarili niya na siya yon. Diyos ko, ang bihira. Ang influencer natin ganyan. Na yung mga kabataan na talaga kahit di man natin nakikita sa totoong buhay. Nagja-justify ka eh, pinipilit mo men eh. Trying hard ka na magkaroon ng katuturan yung ginawa mo. 'Di ba? Umamin ka na mali at scripted, tapos. Hindi ko na po uulitin, tapos. Hindi ako ano pa mga sinasabi para mahilot mo lang yung mga tao. Talaga na gano'n. Ang bottom line dito, nagsinungaling ka. 'Di ba? Bad ko nasabi nagsinungaling ka. Alam mo na palang scripted eh. Aaminin mo lang nung na-demonetize na yung mo eh, yung FB page mo eh. Ang bihira. So scripted po yung video, wag po kayong Kaya ginawa ko, dinilit ko na lang kasi marami pong nagagalit doon sa comment section. So sa tingin ko hindi talaga siya nakakatuwa para i-re-upload din, kaya po ako humingi ng pasensya sa inyo. Kaya sana akala ko ba maging matalino.
Hindi, dapat yan na lang ang sinabi mo, men eh. I appreciate naman yan, yung huling sinabi mo na yan, na sa tingin mo, hindi nakakatuwang i-upload. Pero sana, hindi ka na nagdahilan pa. Idol na sana kita nung una eh, nung inamin mo eh. Pero ito sa mga dahilan mo, men eh. Sa bagay, kahit pa paano, idol pa rin naman kita. Ng konti. Diba? Po ay huwag niyo na pong i-report yung page ko. Maraming pong salamat sa inyo. Yun talagang concern niya, no? Sana po wag nyo lang i-report. Yun yung concern niya, hindi yung ano eh. Hindi yung dahil nagpakalat ng maling balita or ng fake video eh, no? Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang sa baba. Ano masasabi niyo dyan sa influencer na yan? Maraming salamat po. Bye-bye.